Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction. Itong pahayag ni Senator Amy Marcos. In-interview siya ni Alvin and Tourism sa The Hague, Netherlands. Tinanong tungkol sa mga Senate resolution. May dalawang resolution, Una, yung resolution para yung interim release ni PRRD, tatlong senador na. So, pang-apat si Senator Amy na susuporta. Plus, ito ang mas maganda. Resolution para imbestigahan sa Senado ang nangyaring kontrobersya, yung pagkamatay ni late Paulo Tantoco na sa police report nababanggit doon ang hindi lang police report, kay Peki daw. Balita ng LA Hollywood News na ibalita na ang sanhi ng pagkamatay ni Paulo Tantoco ay overdose ng coke. Iimbestigahan daw yan sa Senado. Si Senator Padilla at Senator Amy ang magpapa-initiate. Okay, pakinggan natin Propose a resolution to do a house arrest with respect to the interim release of President Rodrigo Roa Duterte. Will you share or will also vote for this resolution to be? Siyempre talagang ako'y nakikiisa sa kanila. Pero sa kabila nun, alam ko rin na hindi tayo papansinin ng ICC. Ano man ang ipataw dyan. Kaya pursigihin natin, maliban sa resolution dyan sa Senado, na baka naman baliwalain lamang. Pursigihin pa rin natin ang pag-iipon ng ebidensya, pagtatanggol kay Presidente sa loob ng proseso nitong ICC. Baka naman madaan sa tiyaga at sa dasal. Amen. Amen. Last question po. Senator Amy Marcos, you urged the Malacanang to write a comprehensive report with respect to ano po nangyari with respect to the involvement of the First Lady, Liza Marcos. Are you also going to open an investigation to look into this matter? I think Senator Robin has already initiated an investigation. Yan, nabasa ko sa dyaryo pero hindi pa kami nagkakausap. Ganun pa man, ang akin mas maigi dahil nababalabag at nagugulanta ang buong tambayanan tungkol na dito sa cocaine overdose na nauwi sa pagkamatay ng isang Pilipino sa ibang bansa. Ang laking kahihiyan at ang balita, may mga opisyal sa event na yon dahil Manila Film ang talagang pinopromote nila. Kaya kinakailangan alamin natin kung anong nangyari. Sa Malacanang naman ako nananawagan na kung maaari paliwanag nila para yung inosente hindi pagbintangan at yung may kasalanan o yung may accountable baga kinakailangan managot. Thank you po. Okay. So, yung Senate resolution urging ICC na ma-house arrest na lang si PRRD, example doon sa Philippine Embassy sa The Hague, Netherlands. Magandang adhikain yun, subukan lang. Walang imposible. Although sabi ni Senator Amy na parang mahirapan tayo sa ICC, at least mayroong resolution. Sana dadami pa ang mga senador na susuporto niyan kasi 4 na silang senador. Padilla, Bongo, Bato, Amy, baka yung Duterte Black. 7 sila. Malaking bagay yun. Next, dito sa coke overdose issue, parang deadma lang ang Malacanang. Tinanong si Jose Claire Castro tungkol yan kung tatalima ba sila sa comprehensive report na hinihingi ni Senator Amy. Wala, hindi sinagot Iba ang sagot ng Palace Press Briefer. Wala, deadma. Napunta sa fake report, fake police report. Doon nag-concentrate.
iba naman dito sa yung certain, yung talagang nangyari na is namatay sa coke overdose yung isang kababayan natin. Bakit ganun nangyari? Yun ang hinihingi ng taong bayan. So, pabayan na lang muna natin yung police report kung peki ba o hindi. Basta yung medical examiner's report, very certain na namatay sa coke overdose. Bakit nagkaganon? Maraming tanong. Yun ang dapat ipaliwanag. Ayaw nilang magpaliwanag. Kaya nararapat talaga, good news, itong sinabi ni Senator Amy na nag-initiate na si Senator Padilla at siya susuporta, magkakaroon ng Senate hearing yan. Hindi na sila Hindi na sila dahil baka na naman katulad nung kay PRRD na hindi sila mag-attend. Tingnan natin. Okay, magbasa muna tayo sa mga comments, ano? Ma'am, please, iparelease si Tatay Digong, looy na kaayos siya diya. I believe na, no? Lahat na pwedeng gawin ni Senator Amy, ginagawa niya. And the same interview, na nabanggit ni BP Sara, na nag-apply ulit si Senator Amy sa ICC para mabisita si PRRD. Kasi hindi ka basta-basta makabisita eh. So I hope maaprobahan at napag-usapan ni PRRD at BP Sara tungkol kay Amy. Sabi daw ni PRRD na naniniwala si Tatay Digong natin na sincero si Senator Amy sa kanyang pakikipagkaibigan kay BP Sara. So, anyway, kanya-kanya tayo, may mga kasamaan tayong Duterte supporter na walang paniwala kay Senator Amy, manggagamit daw. Okay, wala tayong magawa niyan. Basta ako, napatunayan ko na sa obserbasyon ko lang, opinion ko, tunay ang pakikipagkaibigan o pagkakaibigan ni Senator Amy at BP Sara. Wala yung mangga. Nagtutulungan talaga sila. Beyond politics daw ang kanilang friendship. And I believe it. So, salamat. At meron tayong super ate ng Pangulo na nandyan na alalay ni BP Sara. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa ngayon. Nagpapatanim ng sayote, saging lakatan, at pinaka-latest na patanim natin, Arabica coffee. So, panoorin nyo ang video na ito. Dito tayo ngayon sa Arabica Coffee Plantation. Ito si Arnel ang nagtanom. Ilang buwan na ito? 14 months pa sir. 14 months i-close up mo. 14 months. Mga ilang linggo pa bago mahinog ito. Close up. Mga August pa sir. August maka-harvest na. Harvest na. Oo. Magkano ang kilo ng fresh berries? 70. 70. Oo. Kung yung nabalatan na Mga 600. Grabe. So, ilang punuan ito? Ipakita mo nga, Ross. Ilang punuan lahat itong 2,000. Dini lang. ito lang 2,000. 2,000. Yan po. Upper service ito. First harvest ni. May ibang tanim pa ba kayo na mas naunang naitanim? May iba Yung- pa diya sir. Ilang taon na yung tanom? Na ako'y 10 years. 10 years na. No. Matuta sa kuan karon. 10 years. So, ang kinabuhi sa Arabica, mga ilang years nga kaharbisan? May mga 20. 20. Pero mag-pruning ta. Pruning. Oo, naikuan. So, ito ang Arabica coffee na well-known ang tawag dito. Mirayon coffee daw ang well-known. Mirayon. Dalawang Arabica coffee ang well-known sa Pilipinas, Cordillera Coffee at saka Mirayon dito sa Talakag, Bukidnon. Ito na. Ito na sir. So ang buyer ninyo papunta na dito. Oo, kung mag-harvest may punta dito sa Ang buyer, taga saan ang buyer? taga Panantukan. Panantukan.
Okay, so punta tayo sa iba pang ano, nasaan pa yung ibang area? Ito sabi sa partner.